Hi fellow viewers to everybody. Good morning. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. By the way, my next Bangko Filipino, yes, tama narinig ninyo, my fellow viewers, Bangko Filipino related videos. Okay. This is about gaya ng sinabi ko past few weeks na lalabas itong video tungkol sa Swift code. Yes. To be honest, to all viewers, kung napansin nyo yung sa first and second closure, di ba? Nagkaroon ba ng Swift code ang Bangko Pilipino that time? The answer is wala pa. Yes, wala pa. This is an interesting topic, my fellow viewers, kasi wala pa ito ever since. This is a very interesting topic. Okay. Ang title tong topic na Bangko Filipino related videos is Bangko Filipino Swift Code. Yes. Bibigyan ko kayo ng details. Ano itong Swift Code? Bakit kung sa Universal Bank o Savings Bank, kailangan may Swift Code? Ang purpose yan is, halimbawa, OFWs, nagpadala ng pera. Bigyan ko kayo example. Ang OFW nasa US, nasa Middle East, nasa Canada, Africa, Australia, iba't ibang continents o kontinente ipapadala sa Pilipinas. So, bago magkaroon ng bank telegraphic transfer, kailangan may Swift code, di ba? Okay. Kaya ko nasabi itong Swift code kasi wala pa ito. Wala pa. You try to observe my past few videos, wala pa akong nakakagawa ng ganito, my fellow viewers. Sinasabi ko sa inyo. Kasi mahalaga ito dahil maraming lessons kayo malalearn sa akin. That is not only assurance, commitment. It will take time lang. Siyempre maraming requirements, license. Magsimula na po tayo. Bigyan ko kayo ng feedback Ako po yung nasa video yung nakita ninyo yung what is Swift code in abbreviations or acronyms. Anyway, this is just only a review. Lalabas yan sa related videos ko, no? Ang Swift code is meaning Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Yan ang meaning. So, ibig sabihin yan, meron yan siyang bank identifier code. So, possibility ang bank code ng Bangko Filipino is BF. BF. Yun naririnig ninyo, BF Homes. BF. Yan ang kuwang ko. Usually, ang bank code, 4 letters yan. 4 na letra. Ang country code, 2 letra yan. Kung tayo ay Philippines, PH. PH ang gagamitin. Location code, halimbawa kung ang head office is Metro Manila, so posible MM, 2 M, Metro Manila. Ang branch code, 3 digits yan. Ang gagamitin yan, kung branch code, 3 numbers. Optional yan. Meron kasi iba na 2 digit, pero ang normal sa Swift code, 3 numero. Optional yan. Yan ang kuan. Then sa Swift code, meron kayong dapat malaman, my fellow viewers, meron yan tinatawag na BIC. Ang other name ng Swift code ay dalawa ang BIC ang ibig sabihin. Bank Identifier Code, Business Identifier Code, BIC. Dalawa yan ang sagot ko. Yan ang meaning sa BIC. Then, ang Swift code, yes, tama ang hinala ninyo. Ang Swift code i-manage sa BIC system. Yun po ang ibig sabihin. Don't be surprised, my fellow viewers. Itong topic na ito, napaka-importante kasi tignan niyo yung sa Metro Bank, PS Bank. Tignan niyo ang Swift code nila. Magkaiba, di ba? Ang Metro Bank may Swift code. Ang PS Bank may Swift code. So, itong Bangko Filipino, meron yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, my fellow viewers. Sa mga nagtatanong kung ito ba ay magastos, yes, magastos yan kasi this is about overseas. Then requirement po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. If you will operate a universal bank, kailangan magkaroon ng Swift code. Kasi halimbawa, what if kung may magpadala? Bigyan ko kayo example, US dollar. So pagdating peso na, syempre peso na. Ang
top priority natin is Philippine peso. Yun ang pinaka-importante. Kaya ko to nasabi kasi ito kasi yan ang dahilan kaya yung that time yung nag-ooperate pa sila yung second opening kasi ang purpose nila is ito po. Ang gusto ng may-ari ng Bangko Pilipino, naghanap sila ng parang subsidiary sa Australia, hindi US, na the first savings bank in the Philippines na nakipartner sa Australia. Yun ang motive. Walang mali yung narinig yung kasi nga nabiktima nga sila ng fake news. Bangko Filipino is a victim of fake news kasi nga ang pinalabas na nagkaroon daw ng nagkaroon daw ng yung naghiram sa for self yung bang makasarili. No, that's not true. Yan po ang katotohanan. Tsaka walang halong politics. Kasi kung may halong politics, di nasolo na nila yung pera. Hindi. Doon pa lang sa second opening, wala naganap na bayaran. Yung 18.8 billion damage suit. Yun po ang katotohanan. Wala. Ni kusing, wala. Kasi ang pinalabas nila na ang GS, yung sa first closure, kasi nakahiram daw sila, yung time pa ni former President Ferdinand Marcos Sr. Sila pa yung time. Yung kay Cory, hindi na na-open, pero nanalo sila sa 1991 Supreme Court ruling case. Nanalo sila. So damage, wala. Wala sila nabayad ni piso. Kasi kung nabayaran sila, that's the time nakapag-operate. Ito, pina-operate yung time na ni former President Fidel B. Ramos. Ang BSP governor, kung di ako magkakamali, Gabriel Singson. Yun po ang katotohanan. Kaya na-operate. Pero yung 18.8 billion, wala. Kaya nagtataka ko, bakit sila naka-operate? Wala pa palang bayad. Kasi ko ako, hindi mo na dapat sila nag-operate kahit nanalo na sila sa case. Kasi wala sila ng bayad. Isipin mo ha, paano sila naka-operate na wala pa pala yung babayaran? Kaya nagtataka ako. Kasi ako, doon pa lang na part, nagkaroon na ng technicalities eh. Halimbawa, ang Old Central Bank Act at yung ginawa ni former Senator Raul Roco at saka yung House Speaker Jose de Venecia Jr., yung New Central Bank Act, yun ang malaking palaisipan eh. Ano ang nilalaman? Yun ang, para sa akin yun ang napagtataka eh. Ano nilalaman? Yun. Bakit ko nasabi itong topic na to Swift Code? Kasi kung Universal Bank, kasi yung bago nag-close, second closure, nagtaka na ako bakit nag-apply na sila license for Universal Bank. Ang savings bank na-convert to Universal Bank bago nag-close. So, yun. So, yes, requirement po siya kasi you cannot have a Universal Bank operation without a Swift code. Bigyan ko kayo example. Napansin nyo yung Philippine Business Bank, yung PBB? Hindi yung Pinoy Big Brother, PBB. Yan din ang acronyms. Savings bank pa siya. Hindi hanggang ngayon. Pero sa kanila may Swift code. May Swift code sila kasi nagkikater ng dollar account. Yun po ang kuan. By the way, sa mga nagtatanong, nagkikater ba ang dollar account ang Bangko Pilipino? Yes. Ang disadvantage lang, once you will withdraw ika-15th banking day, ika-15 araw, close ka agad. So may disadvantage. Kaya ang na-prioritize nila, peso account. Itong third opening, hindi na ganyan. Babaguhin talaga. Revise. It will be revised. I'm gonna tell you. Gaya na sinabi ko ang third opening, dahil nadapa siya for the second time, kailangan matibay. Remember, ang slogan, subok na matibay, subok na matatag. Yan talaga ang pinaka-importante. Kaya ko to sinabi to, my fellow viewer, kasi kung Universal Bank, kailangan meron Swift code. Kasi you cannot operate a Universal Bank without the Swift code. Paano yung kung may magpadala?
tatanungin ng Swift Code. Okay, so this is a paid promotion label. Before I say goodbye, please support. Don't forget to subscribe and click the notification bell for my next Banco Filipino related videos. Thank you so much for listening in this video, my fellow viewers. Good morning.